Kwaresma, o Semana Santa, isang selebrasyon na ipinagdiriwang ng mga kaibigan at mga kamag-anak nating mga Katoliko upang gunitain ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa karamihan, na ang pagdiriwang ng Semana Santa ay isang pag-alaala sa pagpapakasakit at kamatayan ng Panginoong Hesukristo upang tubusin ang kasalanan ng tao. Kaya sa pagsapit ng Semana Santa, ang ilan sa mga deboto ay makikita nating nagpepenitensya, hinahampas ang bahagi ng katawan hanggang sa dumugo, at may mga ilan pa na nagpapapako sa krus maipakita lamang ang lubos na pakikiisa sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit nasa Biblia ba ang aral patungkol sa Semana Santa? Pag-usapan natin ito ngayon, buksan natin ang ating isipan at unawain ang maraming bagay. Ang Semana Santa ay ipinagdiriwang ng marami, isang beses sa isang taon, para ganitain ang pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagganita na ito ay nagsisimula sa pag-aantanda ng krus sa noo sa araw ng Miyerkules, o Ash Wednesday. Ang pag-aantanda ng mga deboto ay isang pagpapakita ng kanilang pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Ngayon ating sasangguniin ang banal na libro. Ano ba ang tinutukoy na tanda sa pag-aantanda ng ganito? Dahil ang karamihan ay nakikiisa lamang, ngunit hindi nila alam kung tama na ba ang kanilang sinusunod. Ayon sa Biblia, may binanggit bang paunang pahayag ukol dito? Ganito ang pahayag ng banal na kasulatan sa aklat ng Apokalipsis Kabanata 13 versikulo 16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay, o sa noo. Ikabubuti ba ng tao ang pagkakaroon ng tandang ito? Ano ba ang aidudulot nito sa tao kung tayo ay mananatiling magkakaroon o magsasagawa ng tandang ito? Ganito ang sinasabi sa aklat ng Apokalipsis Kabanata 14 versikulo 9 hanggang 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumusunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sinuman ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo, o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel, at sa harapan ng kordero, at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi, sila mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sinumang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Sa talatang ating binasa ay ipinahahayag ang kaparusahan sa taong tumanggap ng tanda, sila ay makakatanggap ng galit ng Diyos, sila ay parurusahan sa apoy at asupre, araw at gabi. Kaya malinaw ang kahahantungan ng mga tao na nagsasagawa ng ganito. Ito naman ang aral at utos na pinairal ng mga papa at mga pari sa kanilang mga pamamaraan ukol sa isinasagawa kapag mahal na araw o Burn Santo. Walang alam kasi ang iba at kung anong paraan ng kanilang kinagisnan ay yun na rin ang kanilang sinusunod. Makatwiran kaya sa harap ng Diyos ang pagbabawal sa anumang uri ng pagkain. Ganito ang pahayag sa aklat ng unang Timoteo Kabanata 4 versikulo 1 hanggang 5 ang sabi. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuroang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Maliwanag ang binabanggit sa talata, na sa huling araw ay iiwan ng iilan ng pananampalataya at susunod sila sa aral ng demonyo na ipinagbawal ang ilang uri ng pagkain na sa halip ay tanggapin ng may pagpapasalamat. Kapag sumapit ang araw ng Semana Santa ay hayag sa atin ang ginagawa ng karamihan na pagpapalo, pagpapasakit sa kanilang sariling katawan, at ang iba pa ay nagpapako pa sa krus.
Ito ay upang pagsunod daw sa krus kay Kristo at sa pagpapakasakit na kanyang tinamo, at bilang pag-alaala sa paghihirap ni Kristo. Naayon ba sa Biblia ang gawaing ito na pagpapakahirap sa katawan? Ganito ang pahayag sa banal na kasulatan na ating sinipi, sa Kolosas Kabanata 2, versikulo 23 ang sabi. Sa pagpapakahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Maliwanag ang sinasabi ng banal na aklat na hindi dapat natin pahihirapan ang ating katawan, sapagkat ito'y walang kabuluhan. Ngunit ikinakatwiran naman ng marami, ito naman di umano ay pag-alaala sa paghihirap ni Kristo at sa kapatawaran ng kasalanan, tama ba ang palusot nila? Sa anong paraan ba mapatawad ang kasalanan? At ano ang tamang paraan ng pag-alaala sa kamatayan ni Kristo? Ganito ang sinasabi sa banal na libro sa unang Korinto Kabanata 11 versikulo 24 hanggang 25, ang sabi. Pagkatapos niyang magpasalamat, pinagputol-putol niya ito, at sinabi, kunin ninyo, kainin ninyo, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan kinuha niya ang saro pagkatapos maghapunan. Sinabi niya, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom nito, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kung gayon ang tamang paraan sa pag-alaala ng kamatayan ni Kristo ay sa pagsasagawa ng banal na hapunan, ito ang pamamaraang itinuro ni Kristo na ating pag-alaala sa Kanya, hindi sa pamamagitan ng pagpapakahirap ng katawan. Sa anong paraan naman mapapatawad ang kasalanan? Sa pagpapako ba sa krus at pagpinitensya? Ganito naman ang pagtuturo ng Biblia, sa Hebreo Kabanata 9 versikulo 22 ang sabi. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinas ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ang paraan ng pagpapatawad ng mga kasalanan ay sa pamamagitan ng pagkabuhos ng dugo ni Kristo. Ang tinubos ng dugo ni Kristo ay ang kanyang kawan. Ganito ang pahayag ng Biblia sa Aklat ng Gawa Kabanata 20 versikulo 28 ang sabi. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito'y. Hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala, upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ayon sa pahayag ng banal na aklat, ang tinubos o binili ng dugo ni Kristo ay ang iglesia ni Kristo, na ito ay ang kanyang kawan. Ano naman ang pahayag ng Panginoong Hesukristo sa mga taong nagpepenitensya, nagpapapako sa krus at gumagawa ng kung ano-ano pang mga tradisyon? Ito ang ating mapapakinggan sa aklat ni Mateo Kabanata 15 versikulo 3. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Ayon sa Biblia ang mga tradisyong ito na kanilang ginagawa ay lumalabag sa utos ng Diyos, at ang tradisyong kanilang ginagawa ay walang kabuluhan at hindi rin ikapagpapatawad ng kasalanan, sapagkat ito ay sarili lamang nilang pamamaraan ng pag-alaala sa kamatayan ni Kristo. Hanggang dito na lang ang ating video, buksan natin ang ating isipan, at unawain ang maraming bagay.